Hallelujah, 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 Hallelujah. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Inaanyayahan po tayo ngayon sa ating buhay na ebanghelyo na magkaroon tayo ng isang palagiang pagkauhaw sa salita ng Diyos at pagkagutom sa kanyang katawan at dugo. Isang pagnanais at isang higit na kung saan ay naroroon ang isang pangingilatis. Araw-araw po tayo mangilatis sa ating pagharap sa buhay at pagharap po natin sa ating Panginoon, na kung saan ay naghahayag bilang katotohanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang buhay. At hindi lang basta buhay, kundi ang pagkakaloob niya sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinumang kumain sa kanyang katawan at uminom sa kanyang dugo. At ito ay isang pangako po ng Diyos sa atin na sa tuwing tayo'y
magnanais at isang paghahangad ng uri ng pagkauhaw na yun ang atin ang hinahanap. Kung tayo nauuhaw sa pisikal na tubig, kung tayo nagugutom sa pisikal na pagkain, naririto ang poon, Jesus Nazareno, ng kanyang pagkakaloob ng buhay sa sino mang manalig sa kanya, sa sino mang tumugon sa tawag ng kalooban ng Diyos sa kaganapan ng tunay na buhay para sa buhay na walang hanggan. Kaya't mga kapatid, yung atin pong pang-araw-araw na uri ng pagnanais na kumain sa mga material na bagay, pagkain, magbibigay lakas po sa atin, pero meron pong masigit pa sa lahat, ang tuwinang pagkain sa kanyang katawan. Tunay nga po na ang kanyang katawan ay maghahatid, banal na katawan ng Poong Jesus Nazareno, na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya sa atin ngayon, ang lahat na makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At meron pa pong pangako ang Poong Jesus Nazareno na pinakamaganda sa lahat, ang katuparan ng tunay natin, na kauuwian ng ating tunay na buhay. Hindi po tayo dito magwawakas sa mundong ibabaw, hindi po dito ang katapusan ng ating buhay, kundi sa isang masigit pa po, na tayo'y kanyang muling bubuhayin sa huling araw. Kaya po ang pagnanais po ng bawat isa na kung saan ay naroon ng magkaroon ng isang masidhing pagkauhaw at pagkagutom na hindi na tayo muling magugutom. Hindi na muli tayong mauuhaw kapag tayo'y nanindigan sa ating pananalig at upang tayo ay tuwiran at hayagang mapabilang sa ating Poong Jesus Nazareno. Isa sa pinakamahalaga na lagi po nating bigyan ng diin sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, ang pahayag po ng Poong Jesus Nazareno. Itanim po natin ito sa ating kaibuturan ng ating puso. Ang pangako niya, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Iyon po yung ating pangingilatis araw-araw. Kilatisin po natin everyday na yung pagnanais na ito ang siyang maging daloy po ng ating puso, na ako'y mabigyan ng pagkain ito na magbibigay buhay. Ang kanyang katawan at dugo sa tuwing tayo po ay haharap sa banal na pisa sa pagdiriwang ng kanyang katawan at dugo sa Eucharistia. Na isang pagkain, ang pangako po ng Diyos sa atin ay na siyang mabibigyan ng buhay. At higit po sa lahat, wala po siyang hahadlangan. Tayo po'y inaanyayahan na lumapit sa Kanya, sapagkat ang pangako niya, ang sino mang lumalapit sa ating Poong Jesus Nazareno ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. So ito po ang ating bigyan ng timbang at lalim sa ating pong pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa Diyos. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pakikipagtagpo na kung saan inaharap tayo, humaharap, nakakapiling, na pangahawakan natin at hinahawakan tayo ng Diyos at ang Diyos ay sumas sa atin. Yun po yun, isang pinakamahalaga pong grasya na may biyaya ang Diyos na tayo ay magkaroon ng isang matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung sinasabing, hindi na muling magugutom at mauuhaw. Hingin natin ito araw-araw na ang biyaya ng isang matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga po, kaakibat nito ng matinding biyaya ng pagmamalay
ng presensya ng Diyos sa aking buhay ay nagkataglay kaakibat ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin na kailanman ang kagutuman ng lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi na makararanas ng kagutuman sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagbibigay kabusugan sa ating buong pagkatao, buong kaluluwa. Nabubusog tayo tuwing tayo'y magnanais ng isang pagkagutom at kilalanin natin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At ang ikalawa ay ang patuloy na pagnanais natin na ang matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa aking buhay ay kabuuan ng ating pakikipag-isa sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya't lumapit po tayo sa Kanya, ano man ang kalalagayan sa ating buhay, kung tayo po ay nakagawa ng mga kasalanan, lumapit po tayo sa Kanya sa sakramento ng kumpisal upang mabuo uli tayo at mabigyan ng buhay sapagkat ang kasalanan tayo'y namatay, naputol ang relasyon sa Diyos at ito'y muling maibabalik sa pamamagitan po ng pagsisisi ng kasalanan at muling maibabalik muli at makilala na tayo'y tunay na umiibig sa Kanya. Ang nais po ng Diyos sa atin, hindi po tayo mapawalay sa Kanya. So yung tatlo po, tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw na pakikiharap natin sa buhay, kilalanin na ako'y iniibig ng Diyos. At ang pagkauhaw ng pag-ibig ng Diyos na ito'y hindi kailanman magmamaliw. Ang ikalawa po ay ang patuloy ng pagnanais na ang presensya ng Diyos, matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos sa aking puso at aking buong buhay. Ang pag-ibig na ito, siyang makakatighaw ng anumang kakulangan sa atin, ang Diyos lamang ang makapupuno nito.